Di ka ba nagtataka kung saan nanggagaling ang tubig dito sa lawa ng Taal? Pero ito yung sagutin mo. Oops, oops, oops. Yung bukal na nanggagaling sa ilalim at buong palibot ang lawa. Oops. Idagdag mo pa yung ulan, bagyo. Bakit hindi napupuno itong lawa ng Taal? Ito ang Pansipit River. Sa video ito ay dadaling ko kayo sa Pansipit River, ang tanging outlet o labasan ng lawa ng Taal patungo sa Balayan Bay. Huwag kang bibitiw. Tara, samahan mo ko diskubrihin ang ilog na to sa Batangas. Pero kaya naman ng motor natin to. Dalawa nga pala ang daan kung pupuntahan mo ito, yung isa via Alitagtag, Lemery or dito si dinaanan ko. Since sa Totomas lang naman ako, nagtanawan ako Talisay, Laurel, Agoncillo. Ang ilog natin pupuntahan if mula ka sa lawa ng Taal ay boundary ito ng Agoncillo at ng San Nicolas. Diyan tayo magsisimula, babaybayin hanggang sa karagatan ng Balayan. Malayo man ang aking pupuntahan, sementado man o kabundukan ay panatag pa rin tayo dahil si Tanggol ang aking kasama, ang Honda CRF 150L. Mabagal man pero sure na makakarating sa paroroonan ng walang aberya. Ang ilog Pansipit ay dating kilala bilang Taalan. Pagkatapos ng puno ng Taalan na tumubo sa mga pampang nito at sa baybayin ng lawa ng Taal, ang ilog ay umaabot halos 9 na kilometro ang haba na dumadaloy mula sa mga munisipalidad ng Agoncillo, San Nicolas, Lemery at Taal. Dahil ang Pansipit River ay nag-uugnay sa tubig tabang ng Taal at sa maalat na Balayan Bay, ito ay nagho-host ng kakaibang biodiversity kabilang ang katutubong tawilis at maliputo. Para sa iyong kaalaman, ang isdang maliputo ay matatagpuan lamang sa lawa ng Taal. Bago ang pagsabog ng Taal Volcano noong ika-18 siglo, ang Pansipit ay isang navigable channel na nag-uugnay sa Taal Lake sa Balayan Bay. Ang mga naglalayag na barko at Chinese junks ay malayang pumapasok sa lawa ng Taal at iba pang sentro ng populasyon sa mga baybayin ito. Ang tubig ng lawa noon ay asin. Noong 1754, pagkatapos humupa ang kasukdulan ng pinakamasamang pagsabog ng Bulkan Taal, ang bunganga ng ilog ay natagpuang nakaharang ang materyal ng bulkan na kalaunan ay nagpataas ng antas ng lawa. Isang mas makitid na ilog Pansipit ay kalaunan ay nabuo mula sa layer ng ejecta mula sa bulkan at isang bagong daanan ang nalikha. Ang pagbabago ng elevation ng lawa ay humadlang din sa pag-agos ng tubig sa dagat sa lawa kaya naging tubig tabang. Ang marine life nito ay umunlad at iniangkop sa fresh water living. Wala kayong madadaling bangka dito? Wala, no? Pare kuya! Hindi ka na Bangka. Sa tagpong ito ay nagtatanong-tanong tayo sa mga lokal na nakatira sa malapit sa ilog kung meron ba tayong mahihiramang bangka dahil mas maganda sana ang documentation kung ma-experience natin sumakay ng bangka dito mismo sa Pansipit River. So to say, wala akong nahiramang bangka kaya ito binaybay ko na mismo ang gilid ng ilog. In fairness, hindi man tapos pero medyo may kahabaan na rin nga pala itong mismong sidewalk natin dinadaanan. Nandito ako sa may tulay ng Lemery Diversion Road. Yan o. Ito pa rin yung Pansipit River. As you can see, sa may bandaron, maghihiwalay yung ilog, mahahati. Pakita ko sa inyo sa drone.
And as you can see, lumigay na siya, oh. Nakatakot, baka biglang matuluyan to. Ayan, oh. Pero kaya naman ng motor natin to. Easy. Bigay scooter doon. Pasok ang gulong. Pacific River, ang haba mo. Medyo maliit na ilog dito kasi nahati na siya sa may banda ron. Yung ilog sa may banda rito, medyo madumi na siya. Hindi naman umulan pero kita nyo, hindi na siya malinis. Medyo parang putik-putik na siya. Tapos ang daming water lily. No? May mga naliligong bata eh. Ay, grabe oh. Sira na siya. So, nandito tayo sa Lemery Taal Bridge. So ito pa rin yung bahagi ng Pacific River. As you can see, ito yung pumutok ng Taal. Nakita ko na tuyo ito. Pero ngayon may tubig niya siya. Kaya saan kaya lang medyo malabo yun. Yes, ito na yung baywalk, oh. Grabe, low tide. So ito yung Balayan Bay. Dagat na to. Narating ko na nga itong Balayan Bay dito sa may bandang Taal, ang pinakadulo at exit ng Pansipit. Dali-dali na nga akong bumaba at naglakad dahil excited na ako ipakita sa inyo ang pagtatagpo ng tabang at alat. At habang naglalakad ako sa bahaging ito, medyo dismayado ako dito kasi ang daming basura ng dagat sa bahaging ito. So yun nga, nandito na tayo sa pagtatagpo ng tabang at ng alat. Yan o, ang pagtatagpo ng alat at ng tabang. Ito na yung Pacific River. As you can see, yan o, Pacific River. Sa lugar na to nakakadismaya, sobrang dumi guys. Oh, ayan oh, ayan oh, grabe yan oh, para kang nasa sa Manila, yung tambakan ng basura. Dapat sana medyo dramatic ang lugar na to kasi magtatagpo ang tabang at saka yung alat. Tignan nyo oh, ano, dapat sana maganda ito eh. Magmi-meet sila dito. Kaso yung meeting place nila, basurahan. LGU, kung ano nakakasakop na lugar to, baka naman oh. Ano?
Oo, tapos si tatay nag oh, as you can see. Low tide. Pero nakakalungkot dito, nakakadismaya. Maganda sana eh. Magtatagpo yung halat, yung dagat, tsaka ang tubig, ang tubig na galing sa lawa ng Taal dito magtatagpo. Kaso yung kanilang meeting place kung saan sila mag-aaybol, basurahan. Sayang. Kita nyo naman yan, grabe. Dapat sana ito yung magiging sentro ng turismo. Dapat sana masarap sana ng mga dito, may mga commercial dito. Kasi ganda ng ganda ng senaryo. Magtatagpo ang liwanag at dilim, diba? Magtatakbo yung magkaibang planeta, magkaiba ng mundo. Tapos ang dumi ng kanilang tagpuan. Thank you. Sabi nga ni Spider-Man, with great power comes with great responsibility. Yung binigyan ka ng ganitong kagandang lugar, sana huwag natin kalimutan ang ating tungkulin at responsibilidad ng pangalagaan nito. May malang. Thank you so much sa panonood. Tara, diskubrihin ang Pinas!